Afternoon po, Miss Lely Andanar. Start po ako ng tanong, paano po ninyo binabalanse ang inyong oras at panahon sa inyong profession po at ang pagiging ina at asawa sa inyong pamilya? Time management, tamang time management. Special, lalong-lalo na pag walang trabaho yung asawa ko, sinisigurado ko na yung oras, pati sa mga bata, lalo na pag walang pasok, binibigay ko sa kanila. Kasi yung oras ng asawa ko bilang newscaster, konti lamang para sa pamilya, kaya bilang may bahay niya, sinisigurado ko na yung oras na para sa amin, sa kanya lang, tsaka sa mga anak. Ano po yung pakiramdam na maging asawa po ni Sir Martin Andanar na isa pong kilalang TV newscaster ngayon? Siguro nakaka-proud. Lalong-lalo na pag lumalabas kami tapos maraming bumabati sa kanya, tapos sinasabi na, yan pala yung asawa mo, ganyan. Kasi naniniwala ako, ayoko naman maging mayabang, pero sinasabi nga nila, di ba, behind every successful man is a woman. So, siguro ganun lang yun. Thank you po. Meron pa po ba kayong sinusuportahang institusyon o organization po dito sa Las Piñas po o kung saan man po dito sa Pilipinas? Siguro sa Las Piñas, meron kami yung mga scholars sa Nene Aguilar Foundation. Yun yung organization ng aking ama. Tapos, sa iba naman, sa labas ng Las Piñas, meron sinusuportahan ko yung Philippine Cancer Society. Taon-taon, yun, meron kaming charity ball na ginagawa. Doon naglilikot kami ng pera, yung Philippine Cancer Society, para ang beneficiaries nito, yung mga, syempre, cancer patients, victims, and yun. Tapos, kami mag-asawa, meron kami sa Siargao, Books for Siargao Movement. Nagdo-donate yung mga na hinikayat namin yung mga kaibigan namin, yung mga tao na nag-donate ng books, mga libro para sa iba't ibang barangay sa Siargao. Sa ngayon po, ano yung sa tingin nyo pinakamalaking achievement nyo po sa buhay nyo? Siguro pa ulit-ulit nilang sinasabi, no, sa lahat ng success ng isang babae, siguro yung pagiging isang ina. I mean, mahirap kasi magpalaki ng isang anak. So, nakakatuwa na siguro yun yung greatest achievement na masasabi ko, na magpalaki ko yung mga anak ko. Until now, siguro yung greatest achievement ng isang babae, maging isang fulfillment, maging isang ina. Bilang may anak po ng isang politiko, hindi po ba sumagi sa isip nyo na tumakbo rin po bilang politiko din po? Tumakbo? Pwede yung lumakandela pala. Siguro, pag exposed ka, no, bata pa lang ako, nakita ko na yung lolo ko, yung tatay ko. Siguro kung pagbibigyan ako, pwede rin sumasagi rin sa isip. Nasa isip ko rin, kasi masarap tumulong eh. Lalo na pag nakikita mo na kailangan. So, siguro, sa tamang panahon. Pag wala po kayo sa trabaho, ano po yung madalas na ginagawa nyo, pinagkakaabalan nyo po? Pag wala ako sa trabaho, magluto. Mahilig ako magluto. Tapos, kami mag-asawa, mahilig kami tumakbo. Yun lang. Magluto, tumakbo, yun lang. Paano nyo po may lalarawan sa isang salita si Miss Lely Andanar po? Mahirap sagutin, no? Lalo na pag sa'yo tinatanong. Siguro dapat sa ibang tao manggaling. Siguro, but parati nilang sinasabi sa akin na makatao daw ako. Siguro people person. May hiling pa po ba kayo sa buhay niyo po? Marami pa. Habang may buhay, marami pa akong gustong hilingin, no? Basta naniniwala ako, no, habang buhay kayo, always, parati kang may gusto pang gawin. Huwag kang tumigil na magkaroon ng hangad na maging mabuti pang. Gusto ko pa maging mabuting asawa, anak, ina, siguro empleyado dito sa aming negosyo, at mabuting mamamayan. Thank you po. Sino po kayo bilang isang anak, kapatid, asawa at ina sa inyong pamilya po?
Bilang anak, masunurin ako. At parati kong yung masunurin at parati kong iniisip parati yung magulang ko kasi matanda na sila. So, parati ko silang binibigyan ng oras, lalo na yung nanay ko kasi pag tumatanda na yung magulang mo, mas gusto mo sila bigyan ng oras. Tapos bilang kapatid, malapit ako sa tatlong kapatid na babae. Iba-iba yung relasyon ko sa kanilang tatlo, pero lahat sila parang best friends ko nga silang tatlo. Tapos bilang asawa, siguro maalalahanin ako. Yung lahat ng kailangan ng asawa ko, binibigay ko. Yun yung trabaho ko sa buhay niya. Dahil nasa TV siya, so lahat ng kailangan niya, ako nag-aasikaso, pati susuot niya, lahat ng kailangan niya. Pinipilit ko na ibigay. Tapos bilang ina, siguro mahigpit ako. Pero sabi nga ng anak ko, ako daw yung best friend niya. So siguro mahigpit ako, pero balance lang. Mahigpit, pero kaibigan ko din yung mga anak ko. Para po sa mga kabataan pong katulad namin, ano po yung may papayo? Naku, marami. Marami. Hindi. Siguro number 1, para sa akin, parati ko sinasabi yon sa mga anak ko, lalo na sa inyong kabataan, mag-aral lang mabuti. Para sa akin, yung edukasyon, yun yung isang bagay na hindi mo pwedeng bilhin. So, yun yung pwede mong irigalo sa magulang mo. At sa huli, irigalo sa sarili mo. Kasi pag ikaw nag-aral na mabuti, nakatapos ka, malayo ang mapupuntahan mo. At saka, wag ipagpatuloy mangarap. Libre lang yon. So, dapat patuloy mangarap para sa kung ano man yun. Maging ambisyoso kayo. Not in the negative sense. Ambitious tulad na kung ano yung gusto nyo, pilitin yung makamit. Hindi lahat ng bagay posible. Maraming salamat po. Thank you. Yun na po yung huling tanong. Yun na, wala na. Thank you po. Thank you.